Hello, magandang araw. Dadako na naman tayo sa isang topic natin, design of column, using the column interaction diagram. So, previously, pinag-usapan natin kung paano i-design yung column, design axial strength using an analytical approach. Dito yung gumagamit tayo ng mga stresses formulas, no? And napag-usapan na rin natin doon na if there is a bending, okay, nagkakaroon ng moment, of course, moment load kasabay ng axial load. So sa analytical approach is medyo maraming steps, no? And meron naman tayong approach or tinatawag na graphical approach, no? An approximate method to understand and to find out that axial strength also. At the same time, yung moment, no? So disclaimer lang, ang column interaction diagram ay ginagamit or approach lang siya through lectures, no? Yung pag-manual operate ng diagram na ito. Okay? For lecture purposes dito sa klase natin, medyo malayo, no? Lalo na kung ang mga givens ay hindi eksaktong nakalapat doon sa interaction diagram. Mamaya ipapakita natin kung bakit. No? So for the sake of this lecture, and lumalabas din talaga sa board exams, no? Yung ganitong approach. Okay? Kasi syempre, madali lang siya. Yun lang naman yung ah, pros nito, no? Na mas madali siya kumpara sa nagko-compute tayo analytically, no? So, introduction muna tsaka concept, no? Alam natin na yung load, okay, kapag nasa center ng column is pure compression ito, no? It receives an strain of this one, no? So, purely compression. Tapos, pag nagkaroon naman ng moment yung ating column, pure moment o zero axial load, no? Nagkakaroon tayo ng ganitong strain. Yan. It acts like a beam, di ba? Tatayo mo lang yun, para na siyang beam. Yan. And if this combines, no po, axial load and moment, nagkakaroon ng ganitong strain diagram. Meaning to say, yung moment, no, doon sa direction ng x-axis, no, ay nagkakaroon ng compression contribution dito sa right side. Kung sa right side merong eccentricity, tapos sa buntot ng moment, nagkakaroon ng tensional effect. Tandaan natin, kapag may moment, doon nagkakaroon ng tension, and the addition of axial load, no, will vary yung effect ng compression. Ayan. Hindi na siya purely compression, nagkakaroon na ng tension side. Okay? So, anyway, ang ating column interaction diagram shows the safe combinations of axial load and moment that the column can receive. Okay? Ibig sabihin, makakakita ka ng load versus moment values. Okay? Sa column interaction diagram. So, ito siya. Ang curve natin, ganitong itsura. Okay? So, the moment that we have what we call pure, okay, pure axial load. So, dito yung load, no? Dito yung load axis, tapos dito yung moment. So, kapag pure load lang siya, or pure compression force acting on the column, nagkakaroon ka ng strain diagram na ganito, di ba? Compression lang. So, tawagin natin siyang point A, no? Yung sa axis na to. Yan. So, si point A is pure axial compression. Napaliwanag ko na rin to sa analytical approach, no? Nagkakaroon lang tayo ng isang diretso lang sa graph. Yan. While we go to point B, okay, ibig sabihin may moment na siya. Yan. This is a conservative moment versus the load. Yan. So, kung titingnan natin, yan, ito yung coordinates ng moment. Tapos, dito naman yung coordinates ng load. Okay? Yan. So, ibig sabihin, yan yung point B. Okay? Tawag natin dyan, compression with minor bending. No? In that case, large axial load acting at a small eccentricity na pwede pa rin negligible pero mayroon na siyang appreciation ng moment. At kung papansinin nyo, nung nagkaroon ng moment, nung nagkaroon ng eccentricity, lumiliit yung axial load. Okay? So, yan, no? Nagbabari yung axial load sa moment. So, let's go with the point C. Kung titingnan nyo sa point C, this is the point where compression control. Okay? So, here, exists both compression zone and tension zone. Okay? So, meron ng ganito na strain diagram. So, lumiit yung load.
pero lumaki din yung moment, no? Kung papansinin nyo, almost they are equal. Okay? But there's a point called point D kung saan balance yung eccentricity. Equal na siya doon. Nasa balance condition na siya. Eh, di ba pag balance condition, sabay na nag-fail yung tension tsaka compression. And looking at the diagram, yan, meron ka ng PB, yan, dito sa part na to, yan yung MB. So, dyan yung ating reference limit na pinag-uusapan noon. Wherein, above this line, above this diagonal line, is your compression region. And below is your tension controls. Okay? Tension region. So, habang lumalaki pa yung moment, okay, or, sorry, yan yung stress limit mo, no, sa moment balance, yan. May point na bababa yung moment below the, balance moment. Yan. Pero ito din yung P niya, oh. Tandaan nyo, ha. Yan. Maliit na lang yung P kapag lumalaki yung M. So, tension controls na yan. Yan yung nakita natin noon na this is your column. Yan. Ito yung plastic centroid. Nandito yung E. And nandito yung E balance. Nandito yung load mo. Yan. Ay, sorry. PN pala. Yan. PN. Nandito yung E balance. Okay? You found your E balance there. So, less than yung E mo. Yan. So, hindi ka umabot sa E balance. So, dito lang. Okay? Sabihin, nagte-tension controlled pa yan. Okay? So, kapag lumayo yung E mo, okay, lumayo na yung E mo, halimbawa, nandito, no? Outside the curve. Yan. Ito yun. Pag nandyan na yung E mo, ibig sabihin daw niyan, failure na yung column mo. Okay? Or wrong design na siya, or failed design na siya. Dapat, lahat ng design natin sa column, nasa loob lang ng curve na ito. So, ina-allow lang tayo na magkaroon ng eccentricity below the limit or below the balance limit. Nakuha. So, yun, no? That this diagram best explains nun yung positioning ng load natin. Yan. Hanggang sa umabot ka sa point G na this is the largest axial tension load that the column can support. No? Dito sa part na to na i-allow pa. Okay? Pwedeng negative na yung actually, negative na yung load mo dito. Okay? So, and this your F is your point of pure flexure. Yan. Diyan lang i-allow na zero yung load na may moment. Hanggang ditong value lang yung moment na yan. Pwede natin hanapin yan actually using the formula. No? So, this is your concept of column interaction diagram. Now, sa column interaction diagram, may mga formulas yan. Actually, gagamitin natin tong mga gantong diagrams sa paggamit ng graph, no? Yan. And sa drawing na to, nakikita lang natin yung H. Yan. Tsaka yung gamma H. So, ano yan? Okay? So, may tatlong klaseng senaryo ng paggamit na. Una, yung column na ganito yung distribution ng bars. So, specific lang dapat, no? Yung graph sa isang senaryo, no? So, may mga graphs na para dito. May mga graphs naman para sa spiral. Yan. And may mga graphs sa column na napalibutan yung face of the column. Okay? So, nakalibot yung bars. Ito naman, nakadalawang side lang. So, pag-aralan natin, and for the first time, gamitin natin ito. Yan. So, this is nakat natin, no, dun sa libro ni Darwin. Yan, or CD ni Darwin. So, dun sa appendix niya, ay makikita natin to. So, meron naman provided ang ACI, no, na mga column diagrams o column interaction diagrams, pero hindi ganito ka-detailed. No? Kasi pwede nating ipakita. Actually, ito yung ginagamit nila sa board exams. Yan. So, ganitong style. So, dito, mas malalaki yung graphical, okay, axis. No? Unlike dun sa pinakita ko kanina, maliliit. So, nakikita natin yung mga guhit na pang maliit ang grid. Although dito, meron naman siyang maliliit. So, ititrace kasi natin siya, no? Yan, magkikreate ang line dito, mga lines, no? To intersect the exact value. So, actually, approximation talaga siya, no? Approximation talaga siya to. Pero pag nahanap mo naman yung factor or yung coefficient na hinahanap natin, madali na lang siyang isalpak sa formula. At makikita mo yon dito sa gilid. Yan, itong formula na to. So, balik tayo dun sa PowerPoint. Ito. Yan yung formulas na sinasabi ko. You know, Kn and Rn. Yan naman yung mga factors or ratio, yan, na yun ang hanapin natin dito sa graph.
So, itong vertical na to is your Kn values. So, from 0 to 2. Tapos, dito naman yung Rn from 0 to 0.65. Yan. And such factors have these formulas. So, dito, pansin nyo na, okay, may Pn, yan, Pn over the ratio, okay, of, F prime C times gross area. Yan, naka-Pn kasi siya dito. Pero pag divide tayo ng reduction factor, yan, either 0.65 lang yan or 0.75, magiging Pu na yung sa taas. So, mabuti nang ganito yung gamitin natin. So, while there is another formula, Rn, yan, ibig sabihin, nadagdagan lang tayo ng E sa taas, tsaka H sa baba, no? Ibig sabihin yung PUE, di ba? Kung titingnan mo, that is moment. So, dyan naman tayo nakakakuha ng Mn. Pansin nyo dun sa lecture natin kanina, dito yung Pn, dito yung Mn. So, kung papasinin nyo rin, it's like your Rn is related to Kn pag minultiply mo lang ng E over H. Yan. Minultiply lang natin actually ng ratio ni E over H. Yan. So, pwede ka makakuha ng Rn gamit yung Kn pag nakuha mo na graphically si Kn. Okay? So, ano pa yung mga dapat i-consider dito? So, paano gamitin to? So, una, yan, yung gamma H, no? Yung gamma H, kailangan ma-identify muna natin. Okay? And using the drawing, of course, i-minus mo lang yung cover from this to the center of the buckle. Both sides, parehas lang naman yan. So, si H minus 2 times this D prime. So, may gamma H ka. Anong goal? Kailangan nating makakuha ng gamma, no? So, si gamma H, divide mo ng H, makakancel si H, makakuha ka ng gamma. Kasi kung obserbahan natin dito sa taas, yan, this interaction diagram is specific only for F prime C for KSI and Fy 60 KSI and gamma of 0.8. So, kaya kinuha natin si gamma. So, pang 0.8 lang yan. Ngayon, paano ba i-convert yung F prime C na yan? Diba usually, SI lang tayo sa mga ating problem, no? So, si 4 KSI, i-convert natin sa MPa. Ita-times mo lang ng 6.895. Yan yung conversion natin ng KSI to MPa. So, that is 27.58 MPa, no? So, sa 27.58, yan yung close to 28, di ba? Na ginagamit natin always. And kung 3 naman, doon tayo close sa 21. Yan. Or 20.685 or 20.7, di ba? So, yung pa yung problema ng paggamit nito, no? Kung i-depende tayo lagi sa column interaction diagram, hindi eksakto yung mga values, yung F prime C. Halimbawa, binigyan ka ng problem, eksakto 21 megapascal. So, medyo nakakapangduda gumamit nitong interaction diagram kasi limited lang siya into 3 KSI, 4 KSI, 5 KSI, ganun. So, close lang siya, no? Malapit lang siya, no? Medyo malayo. So, kung gusto natin ng eksakto talaga, na yung graphical approach manually pa nga lang ay hindi natin marirecommend, no? In the actual basis. So, sabi ko nga kanina, ginagamit lang ito for lecture purposes and for the appreciation of the concept. So, may mga computer base naman ng interaction diagrams, no? Mas maiging magamit yon kung gusto nating mag-CID. Pero computer software na so medyo malapit na sa katotohanan yun. So, pero pag ganito na i-manual natin, medyo malayo. And let's try to compare that using an analytical approach later on. So, naintindihan na natin na eksakto dapat, no? Yan. So, meron tayong 60 KSI. Ano naman yun sa MPa? So, 895. So, ito yung malapit sa 414. O, di ba? 413.7, 414, 415. So, laging 415 yung binibigay sa atin na 60 grade, di ba? So, medyo nakakapangduda gamitin. Pero, pwede, no? Through theoretical purposes. So, that's it. Okay? Meron tayong E over H. So, kailangan natin yun i-operate. So, itong line na to, yan, is diagonal for the eccentricity over the H ratio. Yan. So, tandaan natin, no, diagonal yun lagi. Kasi, yung nakikita nating mga guhit, yan, kagaya nito, yan o, E over H. Yan. Gamit tayo ng pointer. Itong E over H na to, yan, is significant. Naka 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, and 1. So, dito sa 1, dyan yung balance, no? Balance yung ating ratio. So, above this is a compression controls and yun. So, kung titignan din natin pa, meron tayong mga curves dito. Yan. Yan yung
axial load versus the moment curves. Yan. So, isa pa sa nakaka ano na values, na finding of values dito, kapag nakakuha ka ng still ratio na hindi eksakto dun sa curve, yan, medyo ano ka, graphical talaga, no? Mag-i-interpolate ka, no, ng tingin-tingin, no? Na kung ginagamit ito sa board exam, no, dapat magparehas kayo ng nakita ni Praxi. Ay, ni Ma'am Praxi, okay. So, hello po, Ma'am Praxi. Okay, so, ito pala is your still ratio. Yan. So, rho G, no? Yan. Rho G is equal to AST over AG. Okay? Gross. So, meron tayo dito 0.01, 0.02 hanggang 0.08, which is yung 1% to 8%. Yan yung range. Yan. So, magamit natin ito later on. So, still ratio. Now, so with that, lagyan natin ng sample. Yan. Determine the axial strength of a column with eccentricity of 312 and section properties as follows. So, kung mapapansin nyo, inexacto ko yung F prime C at Fy, no? Para, for the sake of this lecture, magamit natin yung graph, no? So, we have a base of 400 and 650 sa H. So, kung titignan din, pwede na nga itong gamitan ng analytical approach. So, ang challenge ko sa inyo, mag-solve kayo analytically, tapos i-compare mo yung sagot mo dito sa graphical approach. So, the distance from concrete to centroid is 65 nga pala, no? For the computation of your gamma. So, ito yung 65 from here, no? Centroid to the outermost fiber. Okay, so let's try to solve first for your gamma H. So, gamma H according to your diagram, di ba? Ito yun, sa pagitan ng center to center ng buckles. Okay? So, we have 520. And your H is considered your 650. Hindi ko lang napaliwanag kanina. Ang sabi nga, yung H is always parallel to the direction of your eccentricity. So, si 312 is gagalaw from plastic centroid to the kanan, no? Sa kanan tayo lagi, no? So, 312. Yan. So, this is parallel to the H. Now, you can divide, no? Gamma H to H. 520 over 650. So, we have 0.8. Yan. So, parang sinadya, no? Yan. 0.8. Sakto talaga. Opo. Kasi, syempre, para magamit nga natin yung ating column interaction diagram na ito. Yan. So, hahanap ka dun sa series of graphs. Kasi marami yan eh. Yan. Marami yan. Yan. Kung titingnan mo tong kay Darwin, yan. Marami yan. Okay? So, may version ng 0.6, may version ng 0.7, 0.8, 0.9. Okay? So, meron din tayong two sides lang. Yan. May version ng 0.6, 0.7, 0.8. Yan. At may bilog. Yan. Hanggang 0.9. So, dapat eksakto. Well, actually, kung dependent ka nga sa column interaction diagram, mag-ano ka, pabalik ka. Dapat define mo yung F prime C as 4 KSI, Fy 60 KSI, eksakto mo dapat na magagamit, no? So, yun. Kaya lang sa mga problems kasi natin, di ba? Usually, 21 megapascal, hindi siya very exact doon sa 3 KSI, di ba? Tapos ito, 4 KSI is 27 point something, di ba? Okay? So, hindi siya very exact. So, approximate. Ngayon, kung ang tanong mo ay paano kung ang gamma ay hindi eksaktong 0.9 na madalas mangyari, hindi eksaktong 0.8. So, halimbawa, 0.87. So, ang gagawin mo, kukuha ka ng Kn values or values gamit itong graph na 0.8. Tapos, magkuha ka rin gamit yung sa 0.9. Tapos, ang gagawin, linear interpolation. So, another approximation na naman yun. So, para lang magamit mo siya. Okay? So, let's go back and after getting the gamma, you will identify your graph. So, ito na nga siya. Next, kukompute naman tayo ng E over H line. Diba? Yung ratio ng E at saka H, yun yung magbibigay sa'yo no diagonal line. So, that is 312 given 312 over 650. So, we have a 0.48 value. So, saan yung 0.48? Yan. So, kung titignan nyo dito, yan. Kung titignan nyo dito, this is your 0.1, this is your hard line. Yan. Tapos susunod dun 0.2. Yan. 0.3, 0.4, 0.5 hanggang 1. Tapos may mga maliliit siya ditong guhit. Yan. So, ang value nito, yan, may 10 division. Yan. So, ito, malamang 0.11 na to. 0.12, 0.13, 0.14, and ito yung 0.15. And so on. Tapos sa pagitan ni 0.2 at 0.3, yan, 0.21, 0.22, 23, 24, 25, hanggang 0.3. Mas mapaliit na ulit siya sa 0.4 hanggang sa
Yung pagitan ni 0.4 at 0.5, by 2 na siya. Yan. 0.42, 0.44, 46, 48. So, ito yung 48. No? Okay? Yan yung 48. 0.48. Paano kung 0.485? Ganun. O, di dito. Sa gitna nila. Yan. So, let's try to graph. Yan. Roji muna pala. Wait lang. Roji muna. Yan. Para sunod-sunod. Roji is your AST over AG ratio. So, we have 12, 28. Yan. Kunin mo lang yung area nun. Times 12. Over 4 nga, no? Over AG. 400 times 650. So, we have 0.0284. Saan naman to hanapin? So, di ba sabi ko sa inyo, may binigay na graph dyan na may curve. Yan. So, tapos tignan nyo. This is 0.01 or 1% hanggang 8%. Yan. Yun yung range ng ating allowed area. Still ratio sa NSCP, di ba? So, ang gagawin mo lang, yung curve na yan, kapag nasa gitna nila, mag-approximate ka lang ulit. So, kung 0.0284 yan, nasa pagitan siya ng 0.02 tsaka ng 0.03. Okay? So, medyo lalinawan mo lang yung mata mo dito. Dapat parehas kayo ng proxy ng nakita. No? Okay? So 0.028. So, close to 0.03. Kunting lang, kunting dikit lang dito. Kung gagawa ka ng parang curve din. Yan, isang buo. Yan. Na same ng kurba niya. Yung malapit sa 0.03. Yan. So, kung titignan, pwede na nating iguhit yung EH. Yan. So, doon sa 0.48. Tapos, kung mag-i-intersect siya, halimbawa sa 0.03. Ayan. Sundan mo tong laser na to. Halimbawa lang kinonvert mo sa 0.03. Actually, malaking bagay yun. Yan. Ito yung intersection nila. Yan. Sundan mo. So, ibig sabihin, kung magdodrawing ka ng line dyan, horizontal line dito. Yan. So, tatapat ngayon sa kung ano yung Kn value mo. So, this is your 0.4, 0.5, di ba? Tapos yung bawat grade niya, yan, kung ito yung 0.4, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 0.5. So, 0.42, 44, yan. So, tatapat yan. So, kung titingnan, yan, dito tayo. So, hindi naman sumabot ng eksaktong 0.03. So, dito banda siguro. Yan. Ulitin natin. Dito. Oops. Oops. Medyo may tama. Yan. Dito banda. Yan. Ginuhitan ko na yan. So, dito sa part na to. Yan. Sabihin na natin hindi aabot ng 0.3. Diba ito yung 0.3? 0.03. Hindi aabot. 0.0284 lang. So, approximately, ito yung intersection. So, that would be a 0.4. Ito yung 0.4, 42, 0.44. So, sabihin na natin 0.44 yung Kn natin. Okay? So, with that, ganun lang kabilis, no? Masosolve mo approximately yung ating Kn. Tapos, makakuha ka na ng PU using our formula, di ba? Yan. Kaya sa board exam, labasin ito kasi mabilis lang no? So, Kn, 0.44, PU, yan, unknown, and then substitute all the values sa baba. Yung reduction is 0.65 kasi tied column yan. So, 0.75 kapag spiral. So, we have the value of PU, we have 2050.849. O, diba? Ang bilis. Yun. Kasi yung analytical, diba? So, ang pros lang na ito, mabilis. Pero, ang cons niya, approximate. No? So, kung ikukumpara mo yan sa analytical approach, tignan mo nga kung mas mababa ba dito makukuha mo o mas mataas. Okay? So, ipapa-assignment ko sa inyo yan. Ngayon, next. Yung RN. Paano naman yun, sir? Sa graphical approach. So, actually, pwede kang mag-drawing din ng yan. Saan tumapat yung intersection nila. So, yung RN mo, ito. So, 0.2. Ayan. Ito yung 0.2 So, ibig sabihin, ito yung 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25. So, approximately, nasa 0.21 yan. No? So, pero pwede mo naman direct ang computein Ito, yung relationship ni RN is equal to KNEH. Yan. Tanda mo yung ratio ni RN over KN is also the ratio of E and H. Okay? So, kaya hindi ka maliligaw dyan. Pero kung magka-calculate ka, yan, tawin natin. Yung Kn mo na nakuha is 0.44. Tapos yung E over H mo is 0.48. 0.44 ng 0.48.
0.2112. Ayan. So, di ba? 0.2112. Ayan, almost, so. Hindi naman tumampat ng 0.21, talaga sumobra ng konti. May sobra sa 0.21. So, kung gusto mo, para eksakto, gamitin mo na lang to ratio para makuha mo yung Rn. Si Rn, ginagamit yun para sa ano, no? Pagkuha ng moment or other option ng formula natin. So, ganyan lang po kadali yung column interaction diagram. If you have questions po, okay, leave a comment. Yan. And may mga uploaded din ako na board exam questions po using a column interaction diagram. Thank you po. God bless. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate. 'Cause it's